tayo ay bumangon, Masiglang gumising, mabuting asal ating yakapin. Hindi lang sa isip, hindi lang sa salita, dapat ay makita sa ating mga gawa. halina, halina sa mundo ng halaga. Bawat bata rito, laging masaya. Maging magalang, maging matapat, pagmamahal sa kapwa, ibigay ng sapat. Isa pa! Maging magalang, maging Values matapat, Education 9. pagmamahal Pagpapalalim ng kamalayan sa sarili batay sa mga pagpapahalaga. Sa paglalaro, may kalarong kalaro, huwag makikipag-away. huwag maging lilo. Kung may nagkamali, Learning competency na isasabuhay ang mapanuring pag-iisip sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa impluwensya ng pagpapahalaga sa pagpapalalim ng kamalayan sa sarili. Kamalayan sa sarili. Self-awareness ay mahalaga sa personal o pansariling pag-unlad. Ito ay ang kamalayan sa sarili na may kaugnayan sa maraming aspeto ng personalidad ng isang individual tulad ng kalakasan, kahinaan, paniniwala, interes at emosyon. Pagpapahalaga. Tumutukoy sa kahalagahan, halaga, o importansya na ibinibigay ng isang tao sa isang bagay, ideya o aspeto ng buhay. Ito ay naglalarawan ng mga paniniwala, prinsipyo at pangarap na nag-uugma sa ugali at kilos ng isang tao. Hamon. Gawin ang isang bagay upang masukat ang lakas o kakayahan. Ito ay tumutukoy rin sa pagsubok. Pagsasabuhay, paraan ng pagpapahayag ng ating mga paniniwala at pagpapakita ng ating mahalaga sa pamamagitan ng mga pagkilos na nagpapakita ng pagmamalasakit, pagtulong at pagkakawang gawa sa iba. Katangian, halaga at nagpapahalaga sa pagkakaiba-iba ng mga tao at nagbibigay ng kahulugan sa kanilang pagkatao at pagkakakilanlan. Gawi. Tumutukoy sa mga kilos, kaugalian o pag-uugali na regular na ginagawa o pinapakita ng isang tao. Mga paraan ng pagpapalalim ng kamalayan sa sarili batay sa pagpapahalaga. Gawin natin. Gumawa ng collage mula sa mga magazine, comics o nakalimbag na babasahin na naglalarawan ng kanilang mga pagpapahalaga, pangarap, ambisyon o pang-araw-araw na gawi. Ito ay isang halimbawa. Suriin natin, ano ang tema ng inyong collage ng pagpapahalaga at bakit ito ang inyong napili? Ano ang mga bagay na iyong natutunan tungkol sa iyong sarili sa pamamagitan ng gawain na ito? Paano nakatutulong ang pagtatala at pagpapakita ng iyong mga personal na pagpapahalaga sa pagpapalalim ng iyong pag-unawa sa sarili? Pag-aralan natin, kilala mo ba talaga ang sarili mo?
O baka naman mas kilala mo pa ang paborito mong K-pop idol o TikToker kaysa sa sarili mong kalakasan at kahinaan. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang paksa sa Values Education 9, ang mga paraan ng pagpapalalim ng kamalayan sa sarili batay sa pagpapahalaga. Bago tayo magsimula, ano nga ba ang kamalayan sa sarili o self-awareness? Simple lang ito. Ito ang malalim na pag-unawa sa iyong emosyon, talento, kalakasan, at maging sa iyong mga kahinaan. At kapag sinabi naman nating pagpapahalaga, ito ang mga prinsipyo o gabay na pinaniniwalaan mo na nagdidikta kung paano ka kikilos araw-araw. Sabi nga sa ating exemplar, kapag malalim ang kamalayan mo sa sarili, mas madali mong maisasabuhay ang magagandang gawin ng lahing iyong pinagmulan. Kaya naman, narito ang 10 simpleng paraan para mapalalim ang iyong kamalayan sa sarili. Una, ipagdasal ang iyong kalagayan. Humingi ng gabay at karunungan sa Panginoon tuwing may hinaharap na hamon. Ikalawa, mag-isip ng positibo. Maniwala ka sa iyong kakayahan at huwag magpatalo sa mga nega vibes. Ikatlo, pangalagaan ang katawan. Ugaliin ang personal na kalinisan. Kapag malinis ka sa katawan, mas gagaan ang pakiramdam mo sa sarili. Ikaapat, kumain ng masustansya at mag-ehersisyo. Ang malusog na katawan ay nagdadala ng malinaw na pag-iisip. Ikalima, matulog ng sapat. Iwasan muna ang magpuyat sa ka-chat o ka-game. Matulog ng may positibong iniisip para sa magandang gising bukas. Ika-6, maging mabait. Ngumiti ka at magbahagi ng kabaitan sa pamilya o kaklase. Ang pagiging mabait sa iba ay salamin ng mabuting pagkatao. Ika-7, magpasalamat. Bago matulog, magmuni-muni sa mga simpleng pagpapala na natanggap mo sa araw na ito. Ika-8, purihin ang sarili kapag may nagawang mabuti. Hindi naman ito pagmamayabang. Ito ay simpleng pagkilala sa sarili mong pagsisikap. Ika-9, mag-ayos ng gamit. Ang maayos at malinis na silid o bag ay nagdudulot ng payapang kaisipan. Ika-10, gumawa ng listahan ng kalakasan at talento. Isulat mo kung saan ka magaling, pagguhit man yan o pagkanta, kahit ang pagiging mabuting tagapakinig. Ang pagpapalalim ng kamalayan sa sarili ay hindi isang mabilisang proseso. Huwag tayong maging kampante sa kung ano lang tayo ngayon. Palaging may puwang para sa pag-unlad. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga paraang ito, mas nagiging handa tayo sa mga hamon ng buhay. Ilapat natin ang aralin, ang action tracker. Gumawa ng checklist para sa buong linggo sa kwaderno. Narito ang mga halimbawa. Tayahin ang sarili. Basahin ang bawat tanong. Isulat ang titik ng tamang sagot. Ano ang ibig sabihin ng kamalayan sa sarili o self-awareness? A. Pagpuna sa kamalian ng ibang tao. B. Pag-unawa sa sariling kalakasan, kahinaan at emosyon. C. Pagiging sikat sa buong komunidad. D. Paghula sa mga mangyayari sa hinaharap.
Ikalawa, alin ang nagpapakita ng tamang paraan ng pagpapalalim ng kamalayan sa sarili? A. Pagpapakapagod sa trabaho ng walang sapat na tulog. B. Pagbili ng mamahaling gamit upang magkapera. C. Sapat na tulog, wastong pagkain, at pagkilala sa sariling talento. D. Pagwawalang bahala sa mga kinakaharap na problema. Ikatlo, bakit mahalaga ang patuloy na maghanap ng puwang para sa pagpapaunlad ng sarili? A. Upang mapatunayan na ikaw ang pinakamagaling sa lahat. B. Upang magkaroon ng kumpiyansa at maihanda ang sarili sa mga hamon. C. Upang talikdan ang mga nakasanayang gawi ng pamilya. D. Upang mabilis na kumita ng malaking salapi. Aling gawi ang nagpapakita ng pagpapalalim ng kamalayan sa aspetong espiritual at emosyonal? A. Pag-ayos ng silid kapag may nakatingin lamang. B. Pagdarasal para sa karunungan at pagiging mabait sa kapwa. C. Pagpuri sa sarili kahit nakasakit ng ibang tao. D. Pag-iisip ng mga negatibong bagay sa buhay. Ikalima, paano nakatutulong ang mataas na kamalayan sa sarili sa isang kabataan? A. Tinutulungan siyang gayahin ang lahat ng trend sa social media. B. Nagiging tulay ito upang maisabuhay ang mabubuting gawi ng lahing pinagmulan. C. Pinatitigas nito ang kanyang puso sa payo ng magulang. D. Nililimitahan nito ang kanyang kakayahang makipagkaibigan. Tayo ay bumangon, Masiglang gumising, mabuting asal ating yakap.